Nag-ingay din ang mga manggagawa sa Central Luzon ngayong araw ng paggawa para ipanawagan ang maayos na pasahod at mas murang bilihin. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon. Ngayong araw ng paggawa, umalingaw-ngaw at nagkaisa ang sigaw ng iba't ibang tinig ng sektor ng mga manggagawa sa Bataan, Zambales at iba pang bahagi ng gitnang Luzon. Naglunsad din ng iba't ibang uri ng kilos protesta dahil sa matinding kahirapang dulot ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin, kabilang dito ang sa Bataan at Subic, Zambales. Bitbit nila ang isyu hinggil sa accountability for corruption at ang panawagan ng pagtigil ng tinagurian nilang war economy. Nahuna rito ang grupong Workers for People's Liberation WPL at Kilusan para sa Pambansang Demokrasya, kasama ang iba pang mga militant organization. Ayon sa mga militanteng grupo, ang gobyerno ay kailangang mag-invest para sa kapakanan ng taong bayan at hindi lamang sa tinagurian nilang token ayuda. Binatikos din ang Marcos Jr. Administration sa pag-host ng Balikatan 2026 at ang pagbibigay ng pahintulot sa mga sensitibong proyekto ng Estados Unidos. Kabilang nila dito ang ammunition hub sa Subic, ang fuel depot sa Mindanao at ang Pac Silica Enclave. Higit sa 60 protesters ang kinalampag ang Subic Bay Freeport SBMA Gate at naglunsad ng 1 oras na protesta. Higit namang 300 manggagawa sa Bataan ang nakiisa sa protesta sa Angeles City at dumiretso sa Plaza Miranda sa Maynila. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.